Okay, so magandang gabi pong muli sa inyo mga kapatid sa ating pagpapatuloy ng ating pong discipleship training. Hindi po tayo nakapag-aral po last time to give way puro sa ating pong mga ginagawa, especially dahil I was able to be with my family sa Petra. But then, I thank the Lord na tayo po ay makapag-aral na muli at ituloy po natin yung ating pag-aaral tonight, no, regarding our discipleship training. Where we are now in our training, mga kapatid, let us track where we are. Meron po tayong 4 na module na gusto nating makumpleto sa ating pong discipleship training. Ito po yung Module 1, Module 2, Module 3, at Module 4. So far, nakita natin po sa Module 1, it's all about pursuing Christ. Yung 6 na lesson po na nakapaloob na somehow it gives understanding how we are able to pursue the Lord, yung the gospel, repentance and faith, assurance of salvation, abiding in the word part 1 and part 2, tsaka prayer. Yung pong module 2 natin, loving God, is all about the attributes of God, part 1 and part 2, delighting in God, tapos obeying Jesus, overcoming temptation, tsaka walking by the Spirit. Yung ating module 3, as what we have learned so far, is yung cultivating godliness. Ang 6 na lesson po nakapaloob dito sa module na ito, practicing the one another's, committing to the local church, the use of time, money, and possessions, humility, and forgiveness. At yung ating pong huling module to complete our training is yung making disciples. 6 na lesson din, fasting, spiritual gifts, evangelism, the cause of discipleship, disciples making disciples, and catching a world vision. Now, out of these 4 modules, natapos na po natin yung mga module na ito. Yung module 1, all about the gospel. Naintindihan natin what is the gospel is all about. Also, we come to learn about repentance and faith, how important we need to know about repentance and also our faith in the Lord. Napaka-importante din mga kapatid na magkaroon tayo ng assurance of salvation, how we need to abide in the Word as we have learned from part 1 and part 2, tsaka we have learned everything about prayer. Okay, sa ating po module 2, about loving God, natapos na rin po natin itong 6 na lesson na ito, no? Yung part 1 and part 2 ng attributes of God, delighting in Jesus, obeying Jesus, at the same time overcoming temptation, tsaka walking by the Spirit. Yung module 3 natin, cultivating godliness, so far natapos na po natin yung mga lessons na practicing the one another's, committing to the local church, the use of time, money and possessions, humility. At dito na po tayo sa ating huling lesson regarding this module 3 about cultivating godliness. Okay, so far sa lahat po ng mga lessons natin natapos natin sa module 1, 2, and 3, naka-uploaded na po yan lahat sa ating pong YouTube channel. So, napakaganda na balik-balikan po natin yan so that we will be able to be reminded dito sa mga lesson natin. Okay, and also for those who are not able to join dun sa mga session, feel free po to go to the sessions na na-miss ninyo for us to complete this training. Okay, now ano bang natutunan na natin so far regarding this lesson 18 about forgiveness? We already started this lesson last time before we are not able to meet last week. And so far, napag-aralan natin as an introduction of our lesson tonight, mga kapatid, that the biblical forgiveness is the process of forgiving someone or being forgiven as illustrated in the Bible. No? Napag-aralan natin that when we talk about forgiveness, it's either you are the one who is forgiving someone or you are the one being forgiven. So sa Bible, may dalawang way wherein we are able to extend forgiveness. It's either kung tayo ang nakasakit sa isang tao at nakagawa tayo ng masama at ng mga bagay na hindi maganda, it is where we are asking forgiveness from that someone or from that person. At the same time naman, kapag meron naman nakagawa ng mga bagay na hindi maganda sa atin, it is now the time na somehow, no, that somehow we are able also to forgive them, no, as what the Bible has said, no. It's either you forgive someone or you are being forgiven
by someone of what they have done to you. So pag sinabi nating forgiveness, as what we have learned last time, it is defined as letting go of sin. So ibig sabihin, di ba, alam natin mga kapatid na kapag tayo nakagawa ng mga bagay na hindi maganda sa tao, at yung mga tao naman ay nakagawa na hindi maganda sa atin, it is considered to be something that is sin, no? Yung dahil nakagawa tayo ng hindi maganda at nalumabag tayo sa kalooban ng Panginoon, nakasakit sa kapwa, at somehow itong mga tao nakasakit din sa atin. So it is considered in the eyes of the Lord as sin, no? And for us to let go of that sin, para tayo ay mapalaya dun sa kasalanan na yan na ating nagawa o yung tao na yon na nagawa sa atin, it is important for yung forgiveness. Kasi when we talk about forgiveness, it is letting go of that sin, no? Yung parang pinapalaya natin yung ating sarili doon sa pagkakasala na yon. Kaya hangga't hindi tayo marunong magpatawad, mga kapatid, we are still under that sin of what we have committed. Kaya napaka-importante mo, mga kapatid, na mapalaya natin yung ating mga sarili o yung mga tao na nakasakit sa atin, so that we are able to extend that forgiveness of letting go of that sin. Dahil sabi ko nga, hanggat hindi na tayo marunong magpatawad at hindi pa natin pinapatawad at nire-release ang kapatawaran, nandun pa rin tayo sa kasalanan na yon. No? So in the Bible, this includes forgiving everyone. Pag sinabi nating forgiveness, wala tayong kinikilingan, wala tayong pinipili na kung sino lang ang gusto nating i-forgive. So sa Bible, ang sinasabi doon, we are called to forgive everyone, no? Lahat ng mga tao na nagkasala sa atin or kung tayo naman ay nakasakit, we are called also to ask forgiveness. And how many times we need to forgive? Every time, no? Ibig sabihin, mamaya malalaman natin sa ating lesson later on, ilang beses pa dapat tayo magpatawad sa isang tao? Paano kung itong taong ito paulit-ulit na nagkakasala sa atin, the same sin that is continuously doing unto us? May limit ba yung ating pagpapatawad do sa tao na yon? So here, we will able to understand later on that when we know how to forgive, we are called by the Lord to forgive every time that a person sin against us. At ano ang limit ng ating pagpapatawad, no? Of everything. Kahit ano man yung nagawa nila sa atin, no? We are called to forgive these people as an act of obedience and gratefulness to God. Ibig sabihin, bakit tayo dapat marunong magpatawad as we have learned last time is because it is an act of obedience. First, it is an obedience to the Lord dahil we are called by God to forgive one another. So ang commandment is marunong tayo magpatawad sa isa't isa. So kung marunong tayo magpatawad, ito ay act ng ating obedience sa commandment ni Lord. So ibig sabihin, hindi option pala para tayo ay magpatawad o hindi. Ibig sabihin, ang pagtawag ng Panginoon sa buhay natin ay dapat marunong tayo magpatawad sa isa't isa at sa mga taong nakagawa ng mga bagay na hindi maganda sa atin. So it is not only an act of obedience, but it is our gratefulness to God. Yung bilang pasasalamat sa ating Panginoon Diyos dahil tayo mismo ay pinatawad ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga pagkakautang sa Kanya dulot ng kasalanan na nagawa natin sa ating Panginoon. Isn't it? Kaya nga, dahil tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon Diyos, kaya dahil sa pasasalamat natin sa Panginoon kung paano na tayo pinatawad sa lahat ng ating mga pagkakasala, ngayon kung tayo ay marunong ding magpatawad sa ibang tao, then that is a sign of being grateful to God, no? Na hindi napakainam, mga kapatid, na tayo ay tumanggap ng kapatawaran sa Panginoon tapos hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa. So, but then, if we know how to forgive everyone, every time of everything, that is a sign also that we are grateful to the Lord for the forgiveness na ibinigay ng Panginoon sa atin. Another thing that we have learned last time, mga kapatid, to tie our lessons tonight, is that bakit tayo marunong magpatawad is because it acknowledges the sacrifice God made through His Son Jesus who died to restore our relationship between God and men. Dahil nga na nagkaroon ng problema yung ating relasyon sa ating Panginoon Diyos, dulot ng ating kasalanan, ang Panginoong Diyos ang gumawa ng pamamaraan, no, for us to be restored in that relationship with the Lord, no? When God made His Son Jesus Christ to die on the cross to restore our relationship with our God, no?
And because God, who is rich in love and mercy, siya ang gumawa ng pamamaraan. He created a way para yung ating pagkakautang ng mga bagay na nagawa natin sa Kanya dulot ng ating kasalanan, ay ito ay mabayaran. At ito ay nabayaran sa pamamagitan ng ang sacrifice ng ating Panginoon. At dahil sa sacrifice na yan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, nung ibinigay niya ang kanyang sarili, ito ay nagdulot ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya dapat talagang tayo marunong magpatawad sa ating Panginoon, sa ating mga bagay na nagawa natin sa ating kapwa. It's because nakita natin yung pagpapatawad ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin. Na although tayo nagkasala sa Panginoon, ay tumanggap tayo ng kapatawaran sa Kanya. So God has forgiven us of our sins. Sabi nga natin last time, and we forgive others of theirs. Kung tayo ay pinatawad ng ating Panginoon Diyos sa ating mga kasalanan, ganun din naman dapat na marunong tayo magpatawad sa mga kasalanan ng mga bagay na nagawa ng ibang tao para sa atin. It is moving on instead of dwelling on that sin and refusing to harbor it against them. Yung para bang letting it go of that sin. Yung para bang we move forward instead of dwelling, instead na tayo manahan pa rin sa kasalanan na yan, we refuse to harbor it against them. Yung para bang we are letting it go. Because when you know how to forgive, you are letting go of that sin, no? That na somehow ito po yung pumipigil sa atin, no? And we are called not to harbor those unforgiveness, no? Ayaw natin na magkaroon ng unforgiveness in our lives, mga kapatid. Lalo na tayo yung mga tumanggap ng kapatawaran sa ating Panginoon bilang mga tagapagsunod ng ating Panginoon, how important it is that we know how to forgive at hindi tayo nagha-harbor or nagkikip ng unforgiveness in our hearts. That because kapag meron tayong unforgiveness, it will result somehow, no, to bitterness. Okay? Kaya lalo tayo mahihirapan sa ating pong mga, lalo na sa ating relasyon sa ating Panginoon. So it is out of forgiveness that we have been given that we must also forgive all those around us. Regardless of what they have done, kahit ano man daw po yung nagawa ng tao sa atin, or how they have hurt you, kung ito man ay nakasakit sa atin, or those you love, we must continue to forgive. Okay? Now, natutunan natin, inumpisahan natin yung question 1 sa ating pong material, mga kapatid. At itong Matthew 6 verses 9 to 15, it talks about the Lord's Prayer. Iba kabisado natin yung the Lord's Prayer. And from that prayer of Jesus Christ as a model na ibinigay niya sa kanyang mga disciples on how to pray, makikita natin that one of the prayer that has been put into that example or to that model prayer is how we are praying to God that God will forgive us as we forgive others. Okay, so ibig sabihin, sa ating panalangin ng paghingi ng tawad sa Panginoon, sinasabi natin sa ating panalangin sa Panginoon Diyos kapag tayo po'y lumalapit sa Kanya, na tayo patawarin niya habang namang tayo'y pinatatawad natin ang mga nagkakasala sa atin. So makikita natin from that prayer itself of the Lord na yung pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos ay nakasalalay on how we know how to forgive others. Kaya nga doon makikita natin from that passage that if we don't know how to forgive others, the Father will not also forgive us. So it is important for us to forgive others according to Jesus Christ. It will affect your relationship with Him. Nakaka-apekto po yan, hindi lang po sa relasyon natin sa tao, kundi sa relasyon natin sa Panginoon Diyos. Na which is one of the necessary evidence that you have become a Christian. Maraming beses ano ba ang palatandaan, mga kapatid, na tayo ay mga Kristiyano na o talagang tagapagsunod ng ating Panginoon? Alam niyo po, mga kapatid, ang isang palatandaan, isang evidence na magpapatunay na tayo ay mga Kristiyano na or anak ng Panginoon o mga tagapagsunod ng Panginoon na pinatawad at na-restore sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos ay yung marunong tayong magpatawad. Yung palang ebidensya, mga kapatid. Kaya nga, na kung tayo ay marunong ng magpatawad sa ating kapwa, ay nandun po yung mark o ito yung nagpapatunay na talagang tayo po ay tumanggap ng kagandahang loob sa ating Panginoon Diyos at tayo po ay naging mga Kristiyano. Okay?
Now, punta na tayo sa lesson 2 ng ating pong manual. Okay? Now, dito po sabi dito, read Matthew 18:21 to 35. Now, dito sa passage na ito na ating pong babasahin mga kapatid, ang mga katanungan na dapat nating alamin at maintindihan is that how often must we forgive someone who sins against us? Yan, napakagandang tanong po yan, no? Sometimes, maraming beses, ang tanong natin, hanggang kailan ba ako magpapatawad of the same person? Okay? How often must we forgive someone who sins against us? What did Jesus mean by saying up to 70 times 7? Ano bang ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niya na we need to forgive up to 70 times 7? Okay? Now, dito sa passage din na ito, sa parable na ito, na binigyan na yun ng Panginoon, napakaganda ring intindihin sa ating kong question, who does the servant who owed 10,000 talents to his king represent in this parable? Sino yung nire-represent? Sino yung nire-refer dito na isang servant na merong pagkakautang sa isang hari na 10,000 talents, no? Sino itong taong ito na tinutukoy dito sa verse 24? Another thing that we need to understand from this passage, mga kapatid, is that who does the slave who owned the servant 100 denarii represent? So, kung kanina nakita natin na meron 10,000 na talents na pagkakautang itong servant, sino naman yung slave na tinutukoy na merong pagkakautang na 100 denarii? Sino ang nire-represent nun? Now, ano din daw ang point ng parable na ito? Anong tinuturo nitong parable na ito, mga kapatid, to us, no? And what should you meditate on the next time you need to forgive someone, no? Kapag tayo pong i-meditate natin itong passage na ito, ano yung dapat nating i-meditate dito sa parable na ito? Next time when we are able to forgive someone who had hurt or someone who had done something wrong to us. Okay? Now, let us now go to the parable. Itong parable na ito, mga kapatid, is the parable of the unmerciful servant. Now, alam natin, mga kapatid, pag sinabi nating parable, ito ay mga uh, uh, story, no, na mga makikita natin in the everyday life in those times, no, na ginagamit ng ating Panginoon to teach biblical truths or to teach may mga principles na itinuturo doon sa mga story na yan. Okay? Na makikita sa pang-araw-araw ng buhay ng isang tao. Now, ang sabi dito, sa start nitong parable na ito, to this passage, then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times. Okay, so dito makikita natin, let's expound natin ng konti po yung bawat mga verses before we answer yung ating question, mga kapatid. Makikita natin dito na lumapit si Peter sa ating Panginoong Hesukristo at nagtanong siya sa ating Panginoong Diyos. At sabi niya, Panginoon, ilang beses ba dapat ako magpatawad sa aking brother or sister na nakasakit o nakagkasala sa akin? Up to 7 times. Okay? Sa kanya, kay Peter, sa tingin niya, 7 times is more than enough. Ngayon, kung after 7 times, nagkasala pa rin itong brother or sister na ito, para sa kanya, hindi na niya patatawarin. Kasi sa kanya, napakaganda na itong 7 times na paulit-ulit na gumagawa ng kasalanan itong kapatid mo or brother or sister mo sa'yo. Kaya sa kanya, it is more than enough na to forgive a person. Okay, so kay Peter, sa kanya, ang pagkakaalam niya, kinukumpirm niya sa ating Panginoon sa Kristo, okay na ba Panginoon yung 7 times o 7 beses ako magpapatawad? But then, Jesus answered Peter, I tell you, sabi nga, sinasabi ko sa inyo, not 7 times. Hindi 7 beses lang, but 77 times. Okay, so dear, makikita natin, sinabi ng Panginoon, if you want to forgive your brother or sister, you have to forgive not only 7 times, but 77 times. Okay, so mamaya titingnan natin. Ano bang ibig sabihin itong 77 times? Literal ba yan? Ibig sabihin, kung sinabi nating 77 times,
So after that 77 ba, hindi ka na magpapatawad din. So ano bang sinasabi ni Lord dito? Okay, so titingnan natin yan mamaya. And then, therefore, nung nagbigay siya nitong 77 times, it is the time when he make a parable na nagbigay siya ng parable sa mga disciples para maunawaan nila yung yung kanya sinasabi, no, when it comes to forgiveness or giving mercy to people. Ang sabi niya, therefore the kingdom of God is like a king who wanted to settle accounts with his servants. So inilarawan ng Panginoon si Kristo ang kaharian ng Diyos sa isang hari na gusto niya mag-settle ng mga account o yung mga pagkakautang ng mga servants sa kanya. Ibig sabihin, inilarawan niya dito sa parable na ito kung paano ang isang kaharian ng Panginoon o kaharian ng Diyos. Inilarawan niya na parang isang hari na gusto niyang mag-settle ng account o sa kanyang mga servants. At itong mga servants na ito ay mayroong pagkakautang sa kanya. Okay? So makikita natin mamaya yung symbolism nito, no? Para lang nagkukuwento si Lord na mayroong isang hari na talagang yung mga servants nitong hari na ito ay may utang sa kanya. At gusto na nitong hari na ito, masettle na yung mga account na yon, yung mga pagkakautang ng mga servants. So as he began the settlement, so nag-umpisa na siya ngayon na mag-settlement sa kanyang mga servants. Ngayon, merong isang tao na may utang sa kanyang 10,000 bags of gold, no? At sabi dito, a man who owned him 10,000 bags of gold was brought to him. So, itong taong ito, may pagkakautang ito sa hari na 10,000 bags of gold at siya idinala para mag-settle sa hari na ito. Since he was not able to pay, dahil wala siyang pambayad, let's come to think, 10,000 bags of gold, napakalaki po niyan, no? At dahil wala siyang pong pagbayad para ma-settle yung kanyang account, ang ginawa ng master, he ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debts. So ibig sabihin, gagawin silang mga alipin, they will be sold, no? To repay yung kanilang pagkakautang to the point that ang kanyang asawa, at kanyang mga anak at yung anuman yung kanyang ari-arian ay ipagbibili upang sa pagbibilan na yon ay yun yung ire-repay doon sa kanyang pagkakautang na 10,000 bags of gold. Okay? Now at this time, ito na yung lumuhod na itong servant na ito doon sa king. Okay? At humingi siya po ng habag dito sa hari. Ang sabi niya, be patient with me, he begged, and I will pay back everything. The servant master took pity on him, canceled the debt, and let him go. Dahil naawa itong hari sa kanyang, dito sa servant na ito na humingi ng habag sa kanya, ang ginawa ng itong king is that he took pity on him, no? Naawa siya, kaya kinancel na lang niya yung kanyang yung pagkakautang nito at pinalayan niya itong servant na ito. But when the servant went out, nung napalaya na itong servant na ito, nakita niya ngayon yung isa sa kanyang fellow servants na may utang sa kanyang 100 silver coins. Okay, so nakita niya ngayon, nung pinatawad siya ng hari at sa kanyang pag-alis, nakita naman niya yung kapwa niyang servant na manggagawa o alila na may utang sa kanyang 100 silver coins. So, sinunggaban niya itong taong ito and he began to choke him. So, ang sabi niya dito sa taong ito, pay back what you owe me. Yun ang dinidemand niya dito sa servant na ito. So, his fellow servant fell to his knees. Kagaya ng taong ito na lumuhod siya, humingi siya ng habag doon sa hari, ganun din naman ang ginawa nitong servant, no? Lumuhod sa kanyang tuhod at siya'y nagkaroon na humingi ng habag at awa dito sa kanyang kapwa servant at ang sinabi niya, be patient with me, I will pay it back, no? Na sabi niya, give me time at ibabayaran ko rin. But he refused. Hindi siya pumayag. Instead, ang ginawa niya, he went off and had the man thrown into prison. So pinadala siya sa prison until he will pay the debt. So when the other servants saw what had happened, ang ginawa nila, nagalit sila dito sa servant na ito na pinatawad ng hari at ang ginawa nila, sinabi nila sa kanilang master o sa hari ang mga nangyari. Kaya nga po, then
pinatawag nung master o nung king, yung servant, ang sabi nitong hari na ito, "You wicked servant," sabi niya, "I have canceled all all that debt of yours because you begged me to. Pinatawad kita dahil humingi ka ng habag sa mga pagkakautang mo sa akin." Di dapat ganun din daw ang ginawa niya dito sa fellow servants, just as I had on you. Kung paano kita pinatawad, dapat yun din daw ang ginawa niya sa kapwa niyang servant na may pagkakautang sa kanya. Dahil sa galit nitong master na ito, ng king, ang ginawa niya, he handed that servant to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. So makikita natin dito na napunta na siya sa piitan. At the same time, he has still to pay the 10,000, yung bags of golds that has been owed to the king. And this is, sabi nga ni Jesus Christ as he hand the parable, "This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart." So ano man sasabi natin dito? From this parable, makikita natin may kinalaman yan in our relationship with our Father in heaven, na kung ang ating Diyos Ama sa langit ay marunong tayo, di ba kapag tayo nakagawa ng mga bagay, may pagkakautang tayo na nagawa sa ating Diyos Ama, but then when we are settling our debts to the Father, it is the time that we seek mercy to the Lord. Na humingi tayo ng habag sa ating Diyos Ama sa langit at doon tayo pinatawad ng ating Panginoon. But then, sabi nga niya dito, kung tayo pinatawag ng Diyos Ama sa langit, dapat marunong din tayo magpatawad sa ating mga kapwa tao, sa mga taong nagkasala sa atin. Dapat marunong din tayo magpatawad sa kanila. Kasi kung hindi, sabi doon, the Father will treat each of us the same thing unless we forgive our brothers or sisters from our heart. Ano sinasabi nito mga kapatid? Lalo na yung verse 35. Ang sabi dito, you have to forgive your brother or sister from your heart. Ang ibig sabihin nito para mga kapatid, madali tayong magpatawad sa labi. Pwede nating laging pwede sabihin na pinapatawad na kita, but deep in your heart, hindi mo siya kaya pa ring patawarin. And that is possible. Kaya nga sinasabi ni Jesus Cristo, hindi lang sasabihin mo sa labi mo na pinatatawad mo ang isang tao, kundi yung pagpapatawad mo should come from your heart, nagmumula sa puso. Kasi it is possible for us to forgive people, but we are not serious enough to forgive them from our heart. Okay? At maraming beses na ganyan po yung sitwasyon natin sa ating buhay. That we know how to forgive, we know how to forgive by our mouth, but we are not able to forgive people from our heart. So ang tinuturo nito mga kapatid, dapat ang forgiveness natin should be sincere. And it should always come from our heart. At ang tinuturo nga dito, somehow, kung makikita natin dito, dahil nilaliken ni Lord dito ito sa kingdom of heaven, parang ang sinasabi dito sa parable, yung king at yung master ay ang ating Panginoon Diyos. At ang bawat isa sa atin ay may pagkakautang na magsesettle tayo ng account dito sa hari na ito dahil nagkasala tayo sa Panginoon. At kung tayo ay pinatawad ng ating Panginoon Diyos sa ating pagkakasala sa Kanya, ganun din daw dapat tayo when we talk about people who hurt us or who made something against us, kung tayo pinatawad ng ating Panginoon Diyos, ganun din daw dapat tayo na marunong magpatawad sa mga taong nagkakasala sa atin. So yun po yung parang makikita natin katuruan itong parable na ito. Okay, so when we prepare this to our question today, ang sabi dito, how often must we forgive someone who sins against us? And then, what does Jesus mean by saying up to 70 times? Di ba nakita natin from this passage na kay Peter, sa kanya, 7 times is more than enough to forgive people. Okay, but ang sabi ng Panginoon, no, not 7 times, but 70 times 7. Okay, so what does the Lord mean by this? So from this passage, makikita natin, we must forgive another up to 70 times 7. Now, it is not also literal.
nung sinabi ng Panginoon 70 times 7, hindi lang yun ang limit. Kasi pwedeng up to, paano kung naging sumobra na sa 70 times 7? Okay. So, hindi ka na ba magpapatawad? So, here, it is somehow Jesus Christ was making exaggeration. Nung sinabi niyang up to 70 times, hindi ibig sabihin ito literal. But he is using it to signify a high number na in order to make the point that there is no limit to number of times we must forgive someone else. So dito, hindi sa literal. Di ba sa Bible, merong mga figurative speech, merong mga hindi pwedeng gawing literal. Kaya nung sinabi ng Panginoon na you have to forgive 70 times 7, so kung 70 times 7, so it means to say, hindi lang 70 times 77 times, kundi 70 multiply mo pa ng 7, so it is around 419, no? Kung titingnan natin. So that is a big number already, no? And come to think, it is so exaggerating na can a person sin against you that kind of number, no? Pwede bang posible ba yun na makakagawa pa ba ng tao sa iyo ng the same person na same sin of that great number? So it is an exaggeration. So ang sinasabi ni Lord dito, hindi siya literal, kundi ang sinasabi niya that he is making a high point of that number to tell the disciples that there is no limit. Walang limit pala ang number ng ilang beses tayong dapat magpatawad sa tao. So ang sinasabi nito, kung itong taong ito, the same person, ulit-ulitin man niya yung the same sin, okay? Kailangan pa rin daw nating patawarin yung taong yon. And there is no limit to forgive the same person. So yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Come to think of this, no, kung gagawin natin ito, i-repair natin sa ating mga sarili, how many times we sin the same sin to God? No, ilang beses na ba na tayo, the same people, the same sin, we are continuously doing to the Lord? Okay, now, dun sa same sin na ginagagawa natin sa Panginoon Diyos, binibigyan ba tayo ng limit ng Panginoon kapag tayo pinapatawad niya? Walang limit, di ba? Ibig sabihin, alam ng Panginoon na we are still not yet perfect, na pinoprocess pa tayo ng Panginoon. Alam ng Diyos na from time to time, magkakasala pa rin tayo kahit tayo ay tumanggap na sa Panginoon, na kahit tayo ay nilinis na ng Panginoon. Ibig sabihin, meron pa rin tayong sinful nature. And because of that sinful nature, ito ang magdadala sa atin para makagawa pa rin ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban na nagkakasala tayo. Pero walang limit si Lord sa pagpapatawad sa atin. So ganun din naman pagdating sa pagpapatawad sa kapwa. There should be no limit at all. Okay? So yun yung nakita natin from the parable. Now from here, makikita din natin from our passage today, mga kapatid, no? Na ang sabi dito, sino yung nire-represent who owned 10,000 bags of gold o yung 10,000 talents to the king represent? Sino itong tinutukoy dito sa verse 24? Kung mamamangha tayo mga kapatid, no? Tayo pala yon. It represent all of us. Na the servant who owned 10,000 talents represents us. Bawat isa sa atin, tayo yung mga servant na yon. Na napakalaki ang pagkakautang natin sa ating Panginoon Diyos. Okay, come to think, no, kung ilang taon na tayong namuhay, no, even sabi ko nga, hindi pa rin tapos tayo sa pagkakasala na kahit tayo mga Kristiyano na, no, hindi ibig sabihin hindi na tayo magkakasala. But come to think of that, no, how many years already and from time to time we still sinning against the Lord. Ganong kalaki ang pagkakautang na natin sa Panginoon Diyos, no, and this servant na nire-represent dito sa parable na ito ay bawat isa sa atin. Ang laki ng pagkakautang natin sa ating Panginoon Diyos na dapat isettle ng account. At kaya nga hindi natin kayang bayaran yun, di ba? At dahil nga hindi natin kayang bayaran, ang Panginoon Diyos ang siyang gumawa ng kabayaran para tayo ay mapalaya sa pagkakautang na yan. Nung siya yung umako nung pagbabayad na yan, nung namatay si Jesus para sa atin.
no? And that's the time kaya nga we are able to seek forgiveness and mercy from the Lord, no? And then yung 100 denarii naman na servant na may pagkakautang do sa servant, ang nire-represent daw nito ay yung mga tao daw na nagkakasala sa atin. Okay, come to think of this, pinatawad tayo ng Diyos Ama. And then pinatawag tayo ng Diyos sa napakalaking pagkakautang natin, 10,000 talents. Samantarang yung pagkakautang ng tao sa atin o mga taong nagkasakit, katiting lang, 100 denarii. Compare mo yung 100 denarii to 10,000 talents. Ang laki ng diferensya niyan. No, kung tutingnan natin, ganoong kalawak tayo pinatawag ng Panginoon, but then maliit na bagay, hindi tayo marunong magpatawad sa kapwa. And that person who owned us 100 denarii is the person who sinned against us. Ngayon, anong point of this parable? Ano bang tinuturo nitong parable na ito sa atin lahat, mga kapatid? The point is, ang sabi dito, that if God has forgiven us, kung ang Panginoon Diyos daw ay pinatawad tayo, we must forgive others who have wronged us, especially considering that their debts to us pales in consideration to our debt to God. Kasi kung titingnan natin yung pagkakautang natin sa Panginoon Diyos, compared dun sa mga bagay ng mga pagkakautang ng tao sa atin, sa mga nagawa nila sa atin, hindi ganun kalaki the way God has forgiven us, no? Katiting lang itong 100 denarii, samantalang yung pagkakautang natin sa Panginoon Diyos is almost 10,000 talents. Ang laki ng diferensya. No? But then, kahit malaki ang pagkakautang natin sa Panginoon Diyos, pinatawad tayo ng Panginoon, ganun din naman daw tayo dapat marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. We are called by the Lord also to forgive them, no? And considering that our debt to the Lord has been settled and forgiven by God, no? Pinatawad tayo, tapos para bang hindi na we were not pinalayan tayo doon sa ating pong pagkakautang. So that the same thing that God expect to all of us. So yun yung tinturo dito. And we can see from this parable that there is no limit for us to forgive people sa mga nagagawa nila sa atin. Okay? Now, what should you meditate on the next time you need to forgive someone? Ano bang tinuturo nitong parable na ito? Kung i-meditate natin yung ating mga sarili, especially on the next time that you need to forgive people. O ano yung tinuturo sa atin ito? Especially sa mga pagkakataon na hinihingi na magpatawad tayo sa kapwa. Anong tinuturo nito as we meditate on it? Ang sinasabi, I should meditate on how great my sins are in the sight of God and how He has really forgiven them all. Yun ba yung sinasabi nito sa atin? Na kapag i-reflect natin itong parable sa atin, napakalaki ng pagkakautang natin sa ating Panginoon Diyos. And how great is our sins that we have done in the sight of God. And the same time, how He has freely forgiven them all. Di ba? Sabi nga sa Bible, no? The Lord does not only forgive, but He forgets. No? Ganun siya kalawak magpa magpalaya, no? Yung para bang sa ating pagkakautang, hindi lang niya tayo pinorgive sa mga nagawa natin sa Kanya. But then, nung tayo pinatawad ng Panginoon, kinalimutan na rin daw ng Panginoon Diyos yon. No, yung para bang he forgive and then He forgets. The same thing with our lives. Kung ganun ang Panginoon Diyos, ang ating Ama sa Langit, it is the same thing with us, na kapag tayo nagpatawad from our heart, parang nawala na yon, binuran mo na. Di ba maraming beses sa ating buhay mga kapatid, na para bang kapag nagkasalang isang tao, although pinatawad mo na siya, pag siya nakagawa uli ng tao ng mga bagay na nakagawa sa iyo, inuungkat uli natin uli yung mga bagay na pinatawad mo na. Okay, para bang okay pinatawag na pero nandun pa rin yun sa listahan mo na kapag siya'y nakagawa na uli, uungkatin mo uli, ibibigay mo uli sa kanya, yung parang isusumbat mo uli. Pero come to think from that, wala tayong nakitang ganun sa ating Panginoon Diyos. No? When He forgive, He forgets. Ganun din daw tayo bilang kanya mga anak. No? How the Lord has forgiven us of our great sin, and because He has forgiven it,
hindi na niya ito inuungkat sa atin from time to time. Kasi kung gano'n ang Panginoon Diyos, ang ang haba na ng listahan ng ating pagkakautang. Ibig sabihin, para bang hindi nawawala yung kasalanan natin sa Kanya, no? Na parang naiipon-ipon lang na kapag nagkasala tayo, inuungkat din yun ni Lord sa atin, sinusumbat. Pero hindi yun ang nakita natin sa Panginoon eh. Kung tayo anak ng Diyos na ganon, then the same thing we should do with our with the people around us, no? Especially for our families, sa ating uh, mga brothers and sisters in the Lord, no? We should always forgive and forget. Hindi na natin inuungkat yon mga kapatid. Pinalalaya rin natin yung ating sarili sa mga bagay na yon. So that is something that we have seen from here. Now, let's go to Ephesians 4. Tapusin lang natin ito and then we end. Another question. Ang sabi na ito, read Ephesians 4:30 verses 4, verse 30 up to chapter 5 verse 2. So according to verse 32, sabi dito, what should you consider when you know you need to forgive someone? Ano daw dapat ang i-consider natin dito sa passage na ito ni Paul na when you know you need, no? Anong nagsasabi nito? Anong nagdadala sa atin na dapat yung parang meron ng pangangailangan upang tayo magpatawad ng isang tao? Another thing, what evil fruits are likely to be in your life if you refuse to forgive others? Kung hindi raw tayo marunong magpatawad sa ibang tao, sabi ito, ano yung evil fruit na parang nandun yan sa buhay mo, na parang ito yung fruit na nandun sa buhay natin kung hindi tayo marunong magpatawad sa tao. So verse 31. And then in verse 30, what will a spirit of unforgiveness in your life do to the Holy Spirit who dwells in you? Kung hindi raw tayo marunong magpatawad at meron tayong unforgiveness at nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, so anong ginagawa nitong unforgiveness na yan, yung bitterness na yan sa banal na espiritu ng Diyos na nasa atin? Okay? So makikita natin yan from this passage. So ang sabi dito, let's go to this passage and then answer it and then we end. Ang sabi dito, and do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption. So dito, ang sabi dito, wag daw natin i-grieve ang banal na espiritu ng Diyos na ito yung parang sealed, no? Ito yung nag-seal nung ating redemption, nung tayo po ay pinatawad. Pag sinabing redemption, tinubos, no? Nung tinubos tayo ng Diyos sa ating pagkakautang sa Kanya, ay binigyan tayo ng banal na espiritu ng Panginoon at yun na nag-sealed na talang nagpapatunay na tayo ay pinatawad at tinubos sa ating pagkakautang. So, ang banal na espiritu pala ng Panginoon, ito ay sealed, no? Yung nagpapatunay na tayo ay na-redeem na, natubos na tayo. Kaya dahil meron tayong banal na espiritu, wag daw natin i-grieve yung banal na espiritu na meron tayo nung tumanggap tayo ng redemption. Kaya ang sabi dito, get rid, no? Dapat tanggalin daw natin yung all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ Jesus forgave you. So dito, sabi dito, dahil meron ka ng banal na espiritu, kailangan natin tanggalin daw yung mga bitterness sa ating puso, sa ating buhay, yung mga rage, yung mga galit, okay, yung brawling and slander, in every form of malice. But instead, ano daw ang dapat meron tayo? Be kind and compassionate to one another. No? Dapat marunong tayong to be kind, to be compassion, nandito compassionate sa isa't isa, at to have compassion with one another. Napaka-importante mga kapatid yung you know how to forgive each other. O say, we cannot be compassionate to one another if we don't know how to forgive one another. At dahil why we need to do this is because just as in Christ Jesus forgive you. Bakit natin kailangan maging kind and compassionate, forgiving one another is because this is what we have seen from the Lord. He became kind and compassionate to us, and then because of this, He forgive us of our sins. So ganun din daw dapat ang gawin natin, just as Christ Jesus forgive you. So follow God's example, therefore, as dearly loved children, ang sabi dito, walk in the way of love just as Christ loved us and gave Himself up
as fragrant offering and sacrifice to God. So kung yun yung nakita daw natin sa ating Panginoong Hesukristo when He became kind and compassionate to us and forgive us, i-follow daw natin yung modelo na yon. I-follow daw natin yung example na yon as being dearly loved children of the Lord. Kasi kung tayo daw ay minahal ng mga anak ng Diyos na talagang minahal niya, then we need to follow the example of God, no? And we are to walk in the way of love. Kagaya ng Panginoong Kristo who love us at hindi lang minahal niya tayo, ibinigay daw niya ang kanyang sarili for us as an offering and sacrifice to God para tayo ay matubos sa ating pong pagkakasala. Okay? So then makikita natin dito, no? So anong sinasabi nito sa ating pong question? According to verse 30, what should you consider when you know you need to forgive someone? Ano yung dapat nating i-consider kapag tayo magpapatawad na isang tao? That I should consider how God in Christ has forgiven me and then seek to forgive others in the same way. Na kapag tayo po ay magpapatawad ng isang tao, alalahanin natin kung paano sa pamagitan ni Jesucristo ang Panginoon Diyos ay pinatawad tayo. At dahil pinatawad tayo ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesus, then we need to seek to forgive others in the same way. Kaya nga, follow God's example, sabi doon ni Paul, no? Just as Christ loved you, just as Christ became kind, no, and compassionate and forgive you. So, yung si Jesus nagbigay sa atin ng modelo at example na yun ang daw ang tutularan natin, and we should be the same. We have to do the same thing, no? And that is the same thing when it comes to forgiving other people. Dahil tayo pinatawag ng Panginoon Diyos sa pamagitan ni Jesucristo, ganun din daw ang dapat gawin natin sa mga taong magkakasala sa atin. So the next time that you want that someone has done something wrong to you, kailangan natin na talagang i-consider yon. No? Kailangan natin talagang we need to follow the same thing na nakita natin sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Now, what evil fruit are likely to be in your life? Ano daw yung fruit na yan na hindi maganda na nasa atin kung hindi tayo marunong magpatawad sa ating kapwa sa verse 34, 31. Yung evil fruits of bitterness, wrath, anger, clamor, slander, and malice. So ito yung mga fruits that likely in our hearts, no? That ito yung mga fruit na ito, ng mga bunga na nasa ating buhay, sa ating puso, na if you refuse to forgive others, kung hindi tayo marunong magpatawad, asahan ninyo magkakaroon kayo ng bitterness. Because there is unforgiveness. Yung unforgiveness na yan, mga kapatid, kung di tayo marunong magpatawad, it will lead you to bitterness. At the same time, there will be wrath. No? Kaya nga, kapag hindi nandun yung nakagawa itong taong sa'yo, no? At naging bitter ka na sa kanya, no? Nandun yung unforgiveness. So laging kapag nakikita mo yung tao na yan, may wrath lagi, may anger, no? Yung para bang kapag nakikita mo nang kumukulo yung dugo mo. And that's the same thing, no? Talagang yun yung makikita natin, no? Yung nandun yung slander, nandun yung malice and clamor and everything. And that is brought what? Itong lahat ng ito, bakit present yan sa puso natin? Because of unforgiveness, hindi ka marunong magpatawad. At yan ang yan, kung merong unforgiveness tayo sa atin at hindi tayo marunong magpatawad, yan ang magdadala dito sa mga fruit na yan na hindi maganda. Yung bitterness, yung wrath, anger, no? Madali kang mainis, madali kang magalit. Is kasi meron kang bitterness sa puso mo na hindi nare-resolve. Hindi, you are not letting yourself to that sin. Kasi kapag hindi tayo marunong mag-let go of that sin, mga kapatid, magiging maingat ka lagi sa relasyon. Ayaw mo makipagrelasyon is because hindi mo pa nire-release eh. Kasi meron ka ng experience dati. Kaya magkaroon ka, although you want to relate to other people, laging you are making distant to them. Kasi ayaw mo nang maging close o ayaw mo nang ibigay lahat kasi you have some experiences in the past. Ngayon, kung meron tayong mga ganyan, mga kapatid, it will create problem in our lives, no? Na it will always lead to all these evil things na pwedeng mangyari sa ating buhay. Kung if we don't know how to forgive people
at magkakaroon tayo ng unforgiveness that will lead to this thing. Okay? Now, what will a spirit of unforgiveness in your life do? Kunyari, kung meron tayong unforgiveness, may bitterness tayo sa ating puso, anong ginagawa nito sa banal na espiritu ng Diyos na nananahan sa atin? Okay, so ang sinasabi dito, the spirit of unforgiveness will grieve the Holy Spirit. Yung espiritu ng unforgiveness, nag-grieve yung Holy Spirit, no? And the Holy Spirit will always, ang gusto ng banal espiritu ng Diyos, makipagkasundo tayo, makipag-ayos, no? Magkaroon ng kapatawaran. But then, against naman, no, napipigilan yon because of your unforgiveness. So, yun nandun yung spirit of unforgiveness, which is not from the Lord. At alam natin kung saan galing yung espiritu na yan, hindi yan galing kay Lord, no? And I believe this is something na sabi nga natin that will always grieve the Holy Spirit. At ang commandment ni Lord is not to grieve the Holy Spirit. Nagigrieve pala ang banal na Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin kung hindi tayo marunong magpatawad. And then, kaya nga sabi ng Panginoon, do not grieve the Holy Spirit. And for us not to grieve the Holy Spirit, we need to know how to forgive. No? And that's sabi doon. Kasi kung di tayo marunong magpatawad, that's the time that we are grieving the Holy Spirit in our lives. Okay, so we will not go to this. No, we will try to ponder on all this question next time. And I hope and I pray mga kapatid, no, as we end, that the Lord enlighten our hearts of all the things that we need to understand about this lesson. Napakaganda itong lesson na ito mga kapatid. Magandang reminder, magandang parang for us to be awakened, no? So kasi very typical ito na nangyayari sa buhay natin na kahit tayo mga Kristiyano na we can still fall onto sin of not forgiving people. Okay? Kaya nga napaka-importante ito na ang pinapaalalahanan tayo ng Panginoon Diyos that in any kind of relationship, as I end, mga kapatid, it either family relationship sa mga kapatid, sa mga magulang, sa inyong magkakapatid, no? Even uh, friendship, no, sa magkakaibigan, no, sa lalo na po sa ating church relationship bilang mga mananampalataya ng Panginoon. So in every kind of relationship, husband and wife relationship, parent and children relationship, no, yung relasyon sa isa't isa, in everything, sigurado po magkakaroon ng mga time na makakagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda sa isa't isa sa bawat relasyon na yan. But then, it only confirms, mga kapatid, that we are not perfect people. It means that from time to time, makakagawa tayo ng mga bagay, yung mga tao na yon makakagawa ng mga hindi maganda sa atin. But the end of the day, mga kapatid, it boils down to the truth, to the commandment of the Lord, that we are still called to be restored in that relationship. At for that restoration to come, hindi mangyayari po yung restoration na yan kung walang forgiveness. Because forgiveness will lead to restoration. And without forgiveness, there will be no restoration. Kaya niya nakita na natin sa ating relasyon sa Panginoon Diyos. Na-restore tayo sa ating relasyon sa Panginoon nung tayo'y pinatawad niya. And because of that forgiveness, we were restored. All of us were restored in our relationship with God. So ganun din naman din daw tayo pagdating sa ating pong pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa bilang magkakapatid sa pananalig, sa pananampalataya. At the end of the day, laging gawin natin na we see to it that we are restored. Okay? Okay, we can have time to be silent, no, to reflect ano nangyari. But then at the end of the day, hindi na natin pinatatagal yan, no? Ng isang linggo, isang buwan, isang taon. But as you reflect on what had happened, no, na talagang sinasaliksik natin, although pagkakasala mo man o yung taong na yun ang may pagkakasala, at the end of the day, God wants still, all of us want to be restored in that relationship. So lalo tigit sa lahat, we expect that will happen to us. Lalo tayo po ang mga anak ng Diyos, tayo po mga Kristiyano. Although yung mga ibang hindi nakakakilala kay Lord, hindi na natin ina-expect na that they will do the same. Kasi hindi sila nakakakilala kay Lord. But then tayo po nakakakilala kay Lord, siguro dapat yung tayo magiging great example to them. Na kahit hindi mo kasalanan, because you know God,
and you had been forgiven by the Lord, then tayo po ang mag-i-initiate. Kasi si Lord ang nag-initiate sa atin para tayo mapatawad. Hindi tayo nag-initiate para magbalik loob sa Panginoon. Siya po ang nag-initiate para tayo ay magbalik loob at ma-restore sa relasyon sa Kanya. So the same thing as children of the Lord, tayo po mag-i-initiate para ma-restore yung relasyon ng bawat isa. At sabi nga natin, we don't expect that to those people na hindi nakakakilala sa Lord. Okay, so praise the Lord for this wonderful time. So let me just post this. Let me just stop